Majoy Baron at Kim D hindi maghihiwalay. Bago nilang team, mahina pa din? Good day ka-trending, this is Ron Michael, the voice artist of this channel. Ngunit bago natin yan pag-usapan ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest Pilipinas Bollywood trends. Ilang former F2 players na ang opisyal ng parte ng ibang PVL teams at naglabas na din ng mga announcement ang mga koponan sa kanilang pag-welcome sa dating mga cargo movers. Sa ngayon ay ilan pang mga F2 stars ang tinututukan at inaabangan kung saan sila sasanib puwersa. Sa pagpirma ni Makandili sa Signal, ni Laksina sa Nextled at nila Maranyo at Galang sa Signal, ang inaabangan naman ngayon ay kung saan pupunta ang Twin Towers ng team na sila Majoy Baron at Kim Kiana D. Tila buy one take one nga ang mangyayari sa team na makakakuha kay Baron dahil kung saan pupunta si Majoy ay siya ding pupuntahan ni Kiana at vice versa. Netong nakalipas na linggo, Signal ang top choice ng dalawa. Hindi agad sila pumirma at nag-intay ng tawag mula sa ibang koponan. Nag-reach out kila Kiana at Majoy ang Petrogas Angels. Mataas na salary package ang inoffer ng Gas Angels, subalit may ibang factors ang kinonsider ng dalawa kaya't hindi sila pumunta sa Petro. Kaya naman mukhang sa Signal HD na ang destination nila Baron at D. Subalit last minute ay lumiko ang former Taft Twin Towers. Sa ngayon ay nasa 90% na ang chance ng pagpirma nila Kim at Majoy sa sister team ng HD Spikers na PLDT High Speed Hitters. Ito marahil ang dahilan kung bakit solong inanunsyo ng Signal ang pagpunta sa kanila ni Don Katindig kaya't hindi nakasama ni Makandili ang kanyang dalawang Lasallian batchmates. Dito sa PLDT ay tatlo pa din ang manggagaling sa F2 dahil hindi man kasama nila Baron at D si Makandili. Nandyan naman para pumunta din sa high-speed hitter si Kim Pajardo. Sa side ng PLDT, 4 na players ang nawala sa 2023 second AFC roster ng team sa pagdating ng tatlo. Nagpaalam na nga sila Mean Mendres, Mitch Morente, Ange Legacion at Jesse De Leon. Hindi man natuloy ang inexpect ng ilan sa muling pagtatambalan nila Mika Reyes at Ara Galang at ang tila Petron reunion sa high-speed hitters. Tatlo naman mula sa college teammates ni Mika ang makakasama niya ngayon sa PLDT at magsasama-sama under Coach Ralph Ricafort ang dating mga manlalaro ng pambansang koponan. Asahan na sa pagbabalik ng liga ay lahat ng nasa starting 6 ng PLDT ay puros former national team players with the addition of the second AFC elimination round best scorer Sevy Davison. Subalit kahit tila na madadagdag sila D, Baron at Pajardo sa PLDT, ay mistulang hindi pa din mapupunan ng team yung butas nila sa nakalipas na conference. Base kasi sa aking obserbasyon, kulang ang team sa isa or dalawang wing spikers na matibay ang depensa at mataas ang porsyento sa pag-atake. Ano ba yung tinutukoy ko dito? Ito yung mga tipo nila Gemma Galanza, Ea Laure, Cici Romdina, Ces Molina at Gretchel Soltones. Kung inyo kasing mapapansin, hindi consistent at gaanong maaasahan pagdating sa digging, lalo na sa receiving sila Davison at Tubino. Hindi din naman gaanong nag-pay off yung hugot ni Coach Ralph kay Fiola Ceballos para sana tumaas ang depensa ng team. Kaya't naging kayod kalabaw si Kat Arado sa floor defense kasi halos lahat ng kanyang teammates ay kailangan niyang koberan. Sa paparating na season ay mas mararamdaman ng koponan ang pagkawala ni Mitch Morente sa kanilang team. Ano nga ba yung posibleng maging senaryo sa PLDT with the addition of Baron, D and Fajardo at kung bakit nating sinasabing hindi nila mapupunan ang kulang sa team? Unang-una sa lahat, wala kila D, Fajardo at Baron yung sinasabi nating all-around outside spiker na maaasahan sa parehong depensa at opensa. Dumako naman tayo sa mas in-depth analysis tungkol dito. Ganito ang magiging possible starting 6 positions ng PLDT next conference. Tsaka na natin pag-usapan kung sino ang ilalagay na starters ni Coach Ralph. Pero bigyan natin ng focus yung pagiging magkatabi ni Tobino at ni Santos or ni D. Tingnan nyo yung sitwasyon ng mga teams na nakapag-podium sa kaparehong posisyon na ating tinutukoy sa PLDT. Sa Creamline, cover ni Carlos si Valdez. Sa Chocomucho, sila Cheng, Molde or Arocha ang rumireceive para kila Viray at Tolentino. Sa Signal naman ay nakaabang si Gonzaga para coveran si Vanny Gandler.
Kumbaga sa opposite hitter at outside hitter 2, dapat mayroong isang consistent at mataas ang efficiency sa parehong receive at digs. Or else, palaging target lock ng servers or even ng spikers ng kalaban yung pwesto kung saan magiging magkadikit ang sinasabi nating dalawang players. Isipin mo, si Royce Tubino ay original middle blocker, si Kim D ay dati ding MD at namas nahasa sa pagiging opposite kaya't hindi talaga gaanong ka-efficient sa kanyang receive at ganun din si Erica Santos. So sino yung bubuno sa napansin nating butas ng PLDT? Sad to say, wala pa din. Well, yan ang ating aabangan sa pagbabalik ng liga kung paano mamamaximize ni Coach Raul at ng kanyang coaching staff ang pagdating nila D, Baron at Fajardo sa team. Will they be the missing pieces para sa inaasam-asam na podium ng high-speed hitters? Or pagdating sa dulo ay kakapusin pa din sila? Sa ngayon ay mag-intay na lang tayo ng official announcement mula sa PLDT management patungkol sa pagpunta sa kanila ng tatlong former F2 players. So that's it for today's video ka-trending. Do not forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest ganap ng women's volleyball sa Pinas. Thanks for watching. Bye for now!